umuwi kay Tom. Ha? Kanina ka parang tulala riyan. Aminado siyang mula nang umalis sila ni Juan sa mga kayan, parati na lang siyang wala sa kanyang sarili. May naisip lang ako, itinuon niya sa nagaganap na anniversary party ang mga mata. Tila bagong kasal ang mga magulang nito na sina Mr. and Mrs. Velasco. Nakaputing gown si Mrs. Velasco at nakaputing suit naman si Mr. Velasco. Umiinom na ng wine ang mga ito habang nagkuklo sa mga braso. Masaya-masaya ang mukha ng mga ito. They look so in love with each other. Hindi ka pa rin ba nakaka-recover sa nangyaring aksidente sa inyo ni Juan sa dagat? Muling tanong nito. Dumako ang tingin niya sa kinaupuan ni Juan at Tara. Nakaakla ang braso ni Tara sa braso ni Juan. May lumukob na lungkot sa kanyang dibdib. Tulad ng nararamdaman niya na nagdang araw na sunduin sila nila Tom at Tara sa mga kaya. Nang tumawag daw si Manong Isko kay Tom at nang sinabi niya kung nasan sila ay hindi na nakapaghintay ang mga ito kaya umaga pa lang ay naglayag ng mga ito patungo doon. Tara becomes so emotional when she saw Juan. Yumakap ito at tumalik sa nobyo. Nakita niya nagulat sina Mang Isko, Manang Ising at Estela. Ang pagkakaalam na kasi ng mga ito ay magkasintahan sila ni Juan. Hindi yan nagawa pang ipaliwanag sa mga ito ang katotohanan dahil ayaw na rin niyang marinig niya na Tom at Tara ang tungkol doon. Diyan siya nagpasalamat na walang sinabi si Estela tungkol doon. Siguro nga, hindi pa rin ako fully recovered sa nangyari. Pagsakay na lang niya sa akala nito. Inakbayan siya nito at hindi masakay ng braso. Don't worry, honey, you'll be alright. Once you're back in Manila. Ninitian niya ito. Nakadamatuloy siya ng guilt. Dahil naging extra sweet sa kanya si Tom, wala nang dumating sila sa Pilar. Nang tingnan uli niya ang kinapipestahan nila Juan at Tara, nakita niya sa gawin nila nakatingin na una. Nagsalubong ang mga mata nila. He looked sad. Was he jealous? Mabilis na iniwas na ang tingin dito dahil baka makahalata si Tom. Nang balingan ni Tom ay nakita niya sa ibang direksyon ito nakatingin. Nang sundan niya ng tingin, ang tinitingnan nito ay nakita niya ang isang magandang babae. Malungkot ang mga mata habang nakatingin kay Tom. Nang tingnan uli niya si Tom, ay sa kanya na uli nakatingin ito. Nang tingnan uli ng babae, nakataliko na ito at naglalakad palayo. Parang nakita niya ang babae niya. Bumaling siya kay Tom at nang maalala kung sino yun. Hindi ba siya si Rima, ang recent ex mo? Bago sila naging magkasintahan nito, ay 1 month nang tapos ang relasyon ng dalawa. Minsan na niya nakita ang babae sa opisina. Tumango ito. Yan, ano ginagawa niya rito? Hindi ko ba nabanggit sa'yo? Taga rito talaga siya. Inaanak siya ni Mami. I see. Mukhang hindi pa nakaka-recover ang babae sa breakup nila at ang dating nobyo. Maya-maya ay nagkaroon ng katuwaan. Inihagis ni Mrs. Velasco sa mga single ladies ang bouquet of flowers na hawak nito. Si Tara ang nakakuha ng bridal bouquet. Tuwang-tuwa ito. Tumakbo agad ito kay Juan at yumakap dito. Kiss, kiss, susol ng mga tao. Mukhang hindi na kailangan pang pilitin si Tara. She tiptoed and kissed Juan. Pakiramdam niya ay tila piniga ang puso niya sa tagpo. Tumabi sa kanya si Tom. Naiingit ka ba dahil hindi ikaw nakasalo? Ha? Oo. Pagsang-ayon na lang niya. Hindi mo naman kailangan makasalo ng bulaklak para makayakap at makahalik sa akin. Nakangising sabi nito. Bigla na lang siyang yakap at hinagsa nito sa mga labi sa gitna ng mga tao. Mabilis siyang kumawala sa halik nito. Ano ka ba ito? Nakakahiya. Lumiti lang ito. Naiingit ka kasi sa kanila eh. Natingnan niya si Juan at Tara ay nalaman niya sa kanila nakatingin si Juan. Again, she saw him with the same expression he was wearing a while ago. Maybe he was really jealous. Pero hindi dapat siya magpadala sa nakikita niya at nararamdaman. Hindi niya dapat bigyan niyo ng malalim na kahulugan. Baka physical attraction lang na darama nila para sa isa't isa. Kaya hindi siya dapat magpadala ng basta-basta sa nararamdaman niya. She had to stay with the one who loved her. Hindi na kayang saktan si Tom. Kung ano man ang darama niya para kay Juan, ay dapat niyang
Kalimutan mo yun. Yumakap siya kay Tom. Nagkamali si Chloe. Hindi lang physical attraction ang nadarama niya para kay Rowan. 2 linggo niya pinag-aralan ng damdamin. Hindi niya alam kung matutuwa siya o malulungkot nang matanto niya na hindi lang isang simpleng damdamin ang meron siya para kay Rowan. She was in love with him. Tuwing kasama niya si Tom ay hindi niya siya masaya at lihim niyang hinihiling na sana ay si Rowan ang kasama niya. Tuwing hawak ni Tom ang kamay niya, si Rowan ang iniisip niya na sana may hawak ng kamay niya. Palagi niya iniisip ang masasayang sandali sa mga kayan. Nalulungkot siya dahil mula nang lumuwas sila, pauwi ng Maynila ay hindi na sila nagkita pa. She knew it was so unfair to Tom. Kaya nga kahit alam niyang iba na ang mahal niya, ay hindi niya magawang hiwalayan ito. Ayaw niya saktan ito. What if suddenly ma-inlove ka sa isang lalaking hindi mo tipo? Would you go with him? Would you leave your ideal man for that person? Naalala niyang tanong ni Rowan sa kanya noong nasa isla sila. Hindi ito ang ideal man niya, ngunit ito ang lalaking totoong mahal niya. She would love to go with him, but the situation was too complicated. May nobyo ito at may nobya siya. Hindi kakayanin ng kanyang konsensya na manakit ng ibang tao para nang lumigaya siya. In fact, patungo siya sa bachelor's pad nito para sa presahin nito. She baked a cake for their second monthsary. Gusto niya bumawi sa kasalanan niya dito. May duplicate siya sa pad nito. Iyon ang ginamit niya upang makapasok sa pad nito. Wala ito sa sala kaya tinungo niya ang nakabukas na silid nito. Ganun na lang ang gulat niya nang makita itong may katabing babae sa kama. Tanging kumot lang nakatakip sa mga katawan ng mga ito. Natatakpan ng mahabang buhok nito ang mukha ng babae kaya hindi niya nakita ang mukha nito. Hindi siya makapaniwalang nagawain sa kanya nito. Pinagsaksilan siya nito. Nang makabawi mula sa pagkakabigla ay kinuha niya ang unang sasahig at pinaghahampas ito hanggang sa magising ito. Bumalikwas ito nang makita siya. Chloe, nanlalaki ang mga mata nito. Paano mo nagawa sa akin to, Tom? Chloe. Bumangon ng babae. Ito ang babaeng nakita niya sa party 2 weeks ago. Ito si Rina, ang ex-girlfriend nito. Wala siya nakitang takot sa mukha ng babae. Parang hindi ito nahuling nakahubad kasama nobyo na iba. How dare you sleep with my boyfriend and has the nerve to face me like that? Kumpronta na dito. Bakit hindi mo sabihin sa kanya ang totoo, Tom? Baling niya rin kay Tom. Kumunot ang noon niya. Ano totoo? Hindi makapagsalita si Tom. Ano sinasabi niya? Na ginamit ka lang niya para pasakitan at pagselosin ako. Hindi kanya totoong mahal. Ako ang mahal niya noon at ngayon. Napatanga siya sa narinig. Nang tingnan si Tom ay nakalarawan ng matinding guilt sa mukha nito. Hindi niya na kailangan patanungin ito kung totoo ang sinabi ni Rima. Otherwise, nangatwiran sana ito at pinagtanggol ang sarili kung hindi totoo narinig niya. Kaya pala ito excited na dalhin siya sa Surigao. Kaya pala naging sobrang sweet ito nung nasa party sila. Ginamit lang pala siya nito para mapabalik dito ang dating nobya nito. Puno ng panunumbat ang tingin ibinigay niya rito bago siya lumabas ng silid nito. Tinawag siya nito pero hindi niya ito pinansin. Palabas na sana siya ng pad at pigilan siya nito sa braso. Nilingon niya ito. I'm sorry, Chloe. Gusto niya sampalin ito ngunit hindi niya ginawa. Pakiramdam niya ay wala siyang lakas para gawin yun. Ang tanging gusto niya ay makaalis doon at hindi na makita pa ang mukha nito kahit kailan. Believe me, I like you, but I love her. I'm sorry kung nagawa ko ito sa iyo. Desperado lang kasi talaga ako. Ngumiti siya ng mapait. You got what you wanted. Congrats. She gave him his door key. Ipinagpatuloy na niya ang pagkakpang palabas sa kanto. Paglabas niya ay napaiyak siya. Hindi dahil nanghihinayang siya sa pagkawala nito sa buhay niya. Kung hindi, dahil naaawa siya sa kanyang sarili. Her ideal man turned out to be the least person who was ideal to love. Ngayon ay alam na niya kung bakit na-inlove siya sa iba habang malayo kay Tom.
Inihanda lang pala siya ng tadhana para sa tagpong yun. Siguro kung mahal pa rin niya ito ng mga sandaling iyon, ay baka nadurog na ng gusto ang puso niya sa natuklasan.